Hi guys, good morning again. Jason again. Magandang araw ng Sabado sa inyong lahat. So ngayong araw, araw ng part-time job ko. So pa-part-time ako dito hanggang 12 to 1 p.m. So 7 hours. Nag-start ako mga 5:30 or 6. So itong farm na to is yung dati kong minanage na farm. So ako yung farm manager dito dati. So ngayong araw, nandito ako sa isang sa brooding barn. So brooding barn again. So itong mga sisiw na to, mga bagong place siya, kahapon lang. So half barn din siya. Yan, mga bagong place ng mga sisiw. Oh, come on. Oh, naipit ang ulo mo. Oh, are you okay? Are you okay? Anyway, so this morning, gusto kong i-share sa inyo, mga kababayan ko na merong liit na broiler farm sa Pilipinas or commercial farms man yan. Dito sa Canada, since I am working, nag-work ako as a field technician. Isa sa mga management practice na tinuturo namin sa mga farmers is yung nagkakanda kami ng brooding assessment. So ano nga ba yung brooding assessment na tinatawag? So yun, napakagandang isang paraan ng pagmamanage ng mga sisiw ng bagong place or sa mga brooding chicks. So ano nga ba yung brooding assessment? So based on sa word niya, brooding assessment, so simple lang yung meaning. So i-assess mo yung overall kalagayan ng sisiw. So ginagawa yung brooding assessment after 24 hours simula nung ma-place yung sisiw. So 1 day. So pag nag-age, halimbawa nag-place kayo kahapon ng halimbawa alas 7 ng umaga. So alas 7 ng umaga, alas 7 ng umaga sa susunod na araw, gagawin niyo yung brooding assessment. So sa brooding assessment, unang-una, ano yung mga kailangan sa brooding assessment? Sa brooding assessment, kailangan niyo ng thermometer. So kukunin niyo yung body temperature ng sisiw doon sa vent niya, sa puwet, sa cloaca niya. Doon. So gagamit kayo nung pang baby na thermometer, pwede yon, yung inaano sa tenga, ginaganon. And then kailangan niyo rin ng device para masukat niyo yung carbon dioxide sa loob ng barn, then yung humidity and actual temperature or yung temperature sa loob ng barn. So yun. Then pangatlo is kailangan nyo ng ballpen, papel para isulat kung ano, may isulat nyo kung ano yung weights nya, kung ano yung body temperature nya. And then pangapat, kailangan nyo ng timbangan. Timbangin nyo yung sisiw. So sa ang procedure nun, yung apat na yun lang kailangan nyo. So unang-una, kapag mag-start na kayo ng brooding assessment, so ang gawin nyo, for example, sa isang buong barn, isang haba na barn na ganyan, hatiin nyo sa tatlo, middle, front, and back. So start kayo ng middle or kahit saan, mag-start kayo sa back, middle, or front, middle, or back. So and then randomly kukuha kayo ng mga sisiw. So dito sa Canada, ang ginagawa namin is 45 chicks. So 15 sa harap, 15 sa gitna, 15 sa likod. So ganun ginagawa namin. So sa 45 na yon. And then
Yeah. So, unang-una, unang ginagawa namin, kukunin muna namin yung tulad nito. Kukunin namin yung temperature niya dito sa cloaca niya. Diyan yung tamang pagkuha ng temperature. And then pangalawa, pag nakuha mo yung temperature, check niyo yung crop niya, kung puno ba siya ng pagkain, kung kumakain ba siya or umiinom ng tubig. Yun. So pag puno yung kapag mix ng tubig saka feeds yung crop niya, medyo malambot, hindi matigas, yun, ibig sabihin maganda yung kumakain sila, umiinom sila ng tubig. So magandang start yon. Yeah, katulad nito. Yeah, maganda yung crop niya, may feeds, may tubig, so balance siya. And then tapos titimbangin nyo. So pag natimbang, kunin nyo yung timbang, sulat nyo. And then yung dito sa brooding assessment, chinecheck rin yung navel ng mga sisiyo. Kasi minsan may mga basa, underdeveloped, or basa pa yung minsan yung sa mga early hatch na sisiyo, may natitira dito kasi ito guys, may pusod dito mga sisiyo, may navel yan, pusod nandito sa area na to. So pag hindi maganda yan, pag basa or crusty siya, crusty navel, hindi maganda yon. Yeah, ito maganda siya. So close na siya, dapat mag-close yung navel dyan. So pag hindi nagko-close, minsan basa siya, and then may crustiness, may kagang na dito. So yun, hindi maganda yon. So check nyo yung sisiyo physically, overall. Yeah, kung okay siya, ganyan. And then yeah, so yun. Then check ng crop. Pag maganda yung, kung puno ng pagkain, then makita yung active, maganda yung timbang. So yeah, so yun yung, and then pag nakuha nyo na yung timbang, yung vent temperature, and then check na yung crop peel, kung puno ba siya o hindi. Yeah, and then check na rin kung may mga crusty yung nila or wet navel. So yun, and then makikita nyo kung paano nyo malalaman kung maganda yung sisiyo. Yeah, of course yung crop feel niya puno. So pag puno lahat yung nakita niya sa 45 na yun, like say 45 over 0 or 40 over 5, so okay lang, maganda yung sisiyo. And then tingnan nyo yung timbang, ano ba yung average na timbang na gusto nyo or na ideal para sa mga sisiyo na ganito. So brood, pagsisimula dito maliliit, medyo maliliit usually dun sa mga farm na napupuntahan ko dito at nagkakandak ako ng brooding, tumitimbang sila mga 45 grams pataas. Yeah, so malalaki yung sisiyo. Anyway, yeah, yun. And then yung timbang niya, kunin yung average weight niya. So ganun. So yun, ganun yung ginagawa sa brooding assessment. Then yeah, so sa inyo pwede nyo gawin yon sa kung kayo mismo. So kahit backyard racer kayo, kailangan yung kahit kung halimbawa backyard racer kayo sa Pilipinas o commercial, semi-commercial, kailangan nyo i-assess yung mga sisiyo nyo. Yan. So yung mga sisiyo pala dito guys, nagbibigay sila ng vaccination dito. Cocci, E. coli, bursal vaccine, ILT, and then meron pa yung sa Clostridium vaccine. 5 vaccine yung binibigay dito. Sa atin, ang alam ko, ano lang, si Newcastle pa, yung B1. Wala naman ditong case ng Newcastle. Hindi sila nabibigyan ng Newcastle dito. Kaya sa Pinas, yung B1 Newcastle. Anyway, so yun guys, so yun lang yung ginagawa pag sa brooding assessment. Yun. So yeah, and then observe nyo yung mga manok, mga sisiyo, kung active pa sila, kung kumakain sila, umiinom ng tubig. So ganun, yun yung ginagawa ko sa brooding assessment. Pag nakita kong
okay sila, active. And then isa pa sa kailangan obserbahan nyo pala sa brooding assessment is yung temperature, kung maayos ba yung movement ng air sa loob ng barn, kung maraming fresh air sa loob. Kasi susukatin yung carbon dioxide sa loob. Pag wala masyadong hangin sa loob, mataas ang carbon dioxide nya, hindi maganda sa mga manok yun. So tulad nito, okay siya. And then gumagana yung stage 1 na fan, yun. And then yung water lines, kung okay ba yung tubig, yung pressure ng tubig, marami bang feeds doon sa feed pan. So yun yung mga yun yung mga ginagawa pag nagkakandak ng brooding assessment. So yun, sana maayos yung paka-explain ko doon sa tinatawag na brooding assessment. Doon nagsisimula yun. Saka isa pa pala yung yun lang, wala na pala. Yun lang. So yun, sana na-explain ko ng maayos. Anyway, kung may mga questions pa kayo, so since marami akong experience sa broil production, so you can ask me, mag-comment lang kayo, or mag-comment kayo and then hingin nyo yung kontak ko. Yun, so pwede tayo mag-usap, bigyan ko kayo ng mga tips. Okay, so yun lang guys, at maraming salamat ulit. Hanggang sa muli, bye.